Natatakot ako na feeling ko nasasaktan siya eh. Matigas kasi siya. Ang halo-halong pinasarap ng isang dosenang sangkap. Isa sa special ingredient ang yema pandan na gawa sa gatas ng kalabaw. Pagkatapos kumain ng mga kalabaw, gagatasan na natin sila ngayon. Medyo nakukuha ko na pero ang hirap pala nito. Gatas ng kalabaw. Summer is definitely here. At sabi nga nila, everything is fun under the sun. Pero para sa mga hate na hate ang init, there's one cool way to beat that summer heat. Ang kumain ng sikat na Pinoy pampalamig. Ang halo-halo. Pero paano nga ba naimbento ang all-time favorite dessert ng mga Pilipino? Bakit ito patok sa ating panlasa at bakit nga ba ito tinawag na halo-halo? Isa sa paboritong summer destination ng probinsya ng La Union. Bakit nga naman hindi? Isa ito sa pinakamalapit na beach getaway. 4 hanggang 5 oras lang ang biyahe mula sa Metro Manila. At dahil sa naglalakihan nitong alon, kinilala ang La Union bilang surfing capital of the Northern Philippines. But wait, hindi lang waves ang astig sa La Union, kundi pati ang kanilang halo-halo de Iloco. Ang halo-halong pinasarap ng isang dosenang sangkap. Isa sa special ingredient ang yema pandan na gawa sa gatas ng kalabaw. Sa bayan ng Rosario, sumisigla na raw ang Carabao's milk industry na nagsimula pa noong 2009. Ganyan lang? Magandang tubo na naman. So itong nakikita ninyo, 5,000 square meters, itong buong lugar na ito, puro napier. Talagang tinaniman nila specifically ng ganitong klaseng halaman para lang merong kakainin yung kanilang mga kalabaw. Bakit kuya kapag ang tinanim natin na ang pinakain natin sa kalabaw yung karaniwang damo lang, ano mangyari? Kurang yung gatas. Kulang yung gatas? Di masarap? Hindi masarap. Oo. Kumpara sa gatas ng baka, mas malinamnam daw kasi yung gatas ng kalabaw. At ang dahilan kung bakit mas malinamnam siya, syempre nandoon sa tipo ng damo o halaman na kanilang kinakain. In this case, ang tawag dito napier. Mula 15 na kalabaw, meron ng mahigit 70 ang Rosario dairy producers. So, pagkatapos kumain ng mga kalabaw, gagatasan na natin sila ngayon. Kasama natin dito si Jason. Hi, Jason. Hello, ma'am. Si Jason ay graduate ng BS Agriculture. Pero talagang pinili mo talaga na talagang sa farm magsilbi. Opo. Masanay po kasi ako sa farm po. Yung iba kasi kapag nagtapos na ng kolehiyo, gusto nasa opisina na lang, ganyan-ganyan. Pero ikaw talagang dito. Opo. Ito po kasi inaral namin pang farm po talaga. Ha? Alright. Hila, pisil. Medyo nakukuha ko na pero ang hirap pala nito. Kailangan pa lang ilang buwan na practice. Mahirap kasi hindi ko alam. Natatakot ako na feeling ko nasasaktan siya eh. Baka nagagalit na sa akin tong kalabaw na to. Yun. Kaya naman pala ang mahal ng gatas ng kalabaw. Kasi ang hirap kunin. Ang hirap kunin. Matigas kasi siya. Pero parang may technique eh. Parang pag nakuha mo na yung technique, medyo madali na siya. Well, first time ko kasi to, kaya hindi ko pa masyado nagigets. Bakit kailangan in 7 minutes matapos natin to? Kasi po, pag hindi po makuha lahat, pag mamastitis po, kumbaga yung gatas may sakit na. May, iba na yung lasa niya.
Alam nyo, bago tayo namulat doon sa mga gatas na evaporated milk, condensed milk, o yung mga powdered milk, ang talagang gatas ng ating mga ninuno ay gatas ng kalabaw. At sabi nila, itong gatas na ito, mas maprotina siya at mas makrema kumpara doon sa mga iniinom nating gatas ngayon. Kaya talagang maganda rin maipromote ito. Isipin mo na lang kung lahat ng halo-halo, ganito yung gatas, siguro mas makrema talaga. Oho. No? Tapos na, ma'am. Tapos na! Opo. Alright! So, ito na yung ating gatas ng kalabaw. Tikman natin. Ay, ang sarap. Wala ba itong asukal? Pero parang manamis-namis na siya. Ang sarap. Very creamy. Very, very creamy. Parang iisipin mo, tinimplahan na siya eh. Pero wala pang timpla to. Sarap. Ang sarap. Ang sarap nito sa halo-halo. Kumpara sa gatas ng baka at kambing, mas mataas ang protina, calcium at energy ng gatas ng kalabaw. Ito na yung bunga ng pinaghirapan nating paggagatas sa kalabaw. Siyempre, nahirapan tayo doon. Kailangan gamitin natin ito sa masarap. Saan natin gagamitin? Ano nga bang masarap sa gatas ng kalabaw? Halo-halo. Dito sa Halo-Halo de Iloco, ang ginagamit nila sa kanilang halo-halo, talagang purong-purong gatas ng kalabaw. Ang ilang sangkap ng Halo-Halo de Iloco mula sa iba't ibang bayan ng La Union. Ang ugoy o local crackers mula sa San Fernando City. Ang dinurog na powdered organic rice nanggaling naman sa katabing bayan ng San Juan. Ang pinaghalong kamote at ube mula naman sa bayan ng San Gabriel. Mas pinasarap din ang Halo-Halo de Iloco ng honey. At ang pulitipot ng Sudipet. Gawa sa katas ng tubo ang pulitipot. Simula't simula pa, yung mga ninuno namin, yun na talaga ang pinagkakakitaan nila. Kasi dito naman sa barangay namin kasi unirrigated yung mga lupa rito. Kaya maganda ang taniman ng tubo. Dadapila ng tawag sa tradisyonal na gamit sa pagpiga ng tubo. Inihila ito ng kalabaw paikot. Tapos, yung juice ng tubo, dadaan din dyan. Pero unti-unti na rin nila itong pinalitan ng makinarya. Itong bago naman, ma'am, mas mabilis kasi mahigit siyang oras, ma'am. Tapos na yung pag-extract ng isang lutuan na tubo. Sinublan naman ang tawag sa malaking talyasi o lalagyan kung saan pinakukuluan ang nakuhang katas ng tubo. May bango na galing nga sa tubo, yung ibang amoy saka malasa. Malasa, ma'am, matamis. Siyempre, very proud, ma'am, kasi native na gawain na ng mga ninuno namin ito. Hanggang ngayon, ginagawa po namin. Ang gatas ng kalabaw na galing sa Rosario, lalagyan ng pulitipot at hahaluan ng pandan at native na itlog mula sa Agoo. Kapag kumulo na at naging malapot, gawa na ang yema pandan. Aba, preparation pa lang ng ingredients, may nanalo na! Sa daming araw ng sangkap ng Halo-Halo de Iloco, sahog pa lang, busog ka na. But there's more.
dahil ang halo-halo de Iloco mas pinasarap ng laman at sabaw ng buko. Kasama ko dito si Xavier Mercado, ang nagpasimuno ng halo-halo de Iloco. Kung matatandaan yung mga kapuso, in fact, noong olden times, nung nagsimula yung halo-halo, wala pa namang asukal, wala pa namang evaporated milk. Ang ginagamit ng mga sinaunang Pilipino noon para patamisin yung kanilang halo-halo ay coconut juice. At bagay na bagay kasi itong gagawin nating halo-halo ngayon ay buko halo-halo. This is an organic rice from San Juan. Alam mo, mahilig ako sa mais. So, tansya-tansya na lang. Tansya-tansya na lang. Tansya-tansya na lang. So, this is... Sago po. Sago. Ang cute naman ng sago ninyo, liliit. Ito So, pa. pagkatapos ng sago... Ito po is Ay, native. favorite ko yan. Saging na saba. Yeah, native Tuwing na saba. umaga yan ang kinakain ko. So ito po, matatagpuan po natin to sa lahat po ng towns and yung isang city Right, right. ng La Union. Alright. Kasi ito What po, is that? bukayo. Ano yan? Bukayo po. Ah, bukayo! Yes. Tapos this is nata de coco. Bakit parang iba yung nata de coco ninyo? Usually nata de Puti. coco white, Yes di ba? Kaya po pula yung pinili ko nata de coco para mas attractive po sa mga kids. Ito po, bale, This is... kamube po. It's a Kamube. mixture of kamote and ube. Baka mag-iiba yung lasa nito dahil may kamote. Mmm! Ang sarap! Alam mo, may ibang mga halo-halo ang ginagawa nila, yung shaved ice nila. Hindi water talaga. May halo na yung shaved Ibang ice lugar, nila Roxanne. para mas malasa yung mismong yelo. So, ito na ang pampatamis Tamis po natin. natin. Hindi na tayo gagamit ng granulated na Hindi sugar. na O, lalagyan ulit ng ube. Yes po. Ang yema na ito ay gawa sa gatas ng kalabaw. Yes po. Tapos meron siyang Japanese parasol. Yes. Dahil sabi nila galing daw sa bansang Japan yung halo-halo. Tada! Tapos kung gusto mo pa ng mas marami pang buko, pwede mong kayurin yung buko doon sa loob, yung mismong shell. Ayun. Uy, malauhog. Nice! Sabi nga nila, di ba, you are what you eat. Kung ano yung kinakain mo, ay isang salamin o refleksyon ng kung sino ka at anong pinanggalingan Galingan mo. mo. At itong halo-halo, refleksyon ng ating pagka-Pilipino. Halo-halo rin tayo eh. Totoo. Galing sa halo-halong kultura at halo-halong nakaraan. Kwento ni Xavier, nagsimula sa kanyang lola si Vera ang pagtitinda ng halo-halo sa kanilang pamilya. So ito si Lola si Vera. May tabako pa talaga. Opo, kasi isa rin po sa mga negosyo niya. And dito po sa Norte, yan po ang pangunahing produkto din namin. Oo, tabako. Oo, maraming tabakalera dito. Totoo po yun. Oo. At the same time, gumawa ng halo-halo. Yes po. Grabe, halo-halo talaga si Lola. Yes po. All season daw ang halo-halo de Iloco dahil summer man o tag-ulan, pwede mo itong matikman. Tuwing malamig ang panahon, bestseller naman nila ang ginataang halo-halo at fried halo-halo. Parehas lang ang mga sangkap sa buko halo-halo. Ang kaibahan lang, wala itong yelo. Ang secret ingredient naman sa dalawang bersyon na ito, ang inilalagay na organic na malagkit. Sa dami ng rekado ng halo-halo de Iloco, binansagan ito ni Xavier na King of all desserts. Kailangan ding lutuin o iprito ang mga sahog nito. Kung naghahanap yung mga customers ko ng halo-halo sa tag-ulan, so kaya naisipan kong gumawa or mag-isip ng kakaibang putahe na halo-halong mainit. Ito na create ko or naisipan kong gumawa ng ginataang halo-halo or mainit na halo-halo. Harap. Alam niyo kung bakit gustong-gusto ko yung halo-halo? Kasi nag-iiba-iba yung sangkap niya. Depende kung nasa ang probinsya ka. Halimbawa, dito sa La Union, na maraming tubo, yun yung makikita mong sangkap ng halo-halong ito. Pero ang tanong, saan nga ba nagsimula ang alam nating halo-halo? Kapag sinabing halo-halo,
Ang lagi nating iniisip na sangkap nito, yelo, gatas, at iba't ibang mga ingredients. Kaya nga halo-halo, di ba? Katulad nitong kinakain ko ngayon, may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na ingredients. Pero alam nyo ba, na 100 years ago, nung unang naimbento ang halo-halo dito sa Pilipinas, ang sangkap lamang nito ay isa lamang. Ano yon? Munggo. So, lalagyan ng munggo, yung isang platito o mangkok, lalagyan ng yelo, yan. At lalagyan ng gatas. Ang tawag nila dito, hindi halo-halo, kundi monggoya. 20 years nagtrabaho sa National Historical Commission si Peter Ukong. Ayon sa kanya, bago pa man pumutok ang World War II, may ilang Hapon nang naninirahan sa Pilipinas. Ayon sa kasaysayan, ang nagpauso nito ay mga Hapon. Dahil nung sa Hapon ay meron silang putahe doon na snow, lalagyan ng asukal o kung anong prutas yun. Okay. Dinila dito yung ganong sining ng pagkain at yun ang kanilang pinauso. Pero yun ay naging uso lamang nung dumating na ang industriya ng yelo o yung pagkakaroon ng malamig na tubig. Nung araw, dinadala dito ang tubig, ini-import from the United States, dinadala dito at yung mga mayayaman lamang ang nakaka-partake nito. Yung mga Pilipino, yung mga entrepreneurs, hindi lang monggo ang ilalagay. So pag magbabayad ka pa ng extra cuisine o yung isang mamera, kasi nung dati may value pa mamera nun. So may dadagdag na klase ng prutas. So halo-halo na sila, kaya halo-halo. So dati, munggo lang siya. Munggo, pero dahil maraming prutas dito, Oo. tropical country tayo, daming prutas na pwedeng i-preserve. So, Hinaluan ng kung ano-ano. Ng mga Pilipino na. Pilipino na. Uso na rin pala ang add-ons dati pa. Noon pa man, pag mas marami kang budget, mas maraming toppings. Meron tayong buko, di ba? Minyog tayo. So yung tumbong ng nyog, inilalagay yun. Wala nun sa Japan. Oo, wala doon. At Oo. wala rin kundol. Wala rin gutol na. So, marami ditong prutas na wala sa Japan, kaya mas masarap ang halo-halo natin. So Juice. tama bang sabihin na yung halo-halo ay invention ng mga Hapon? O nanggaling sa mga Hapon? Palagay ko, kahit na anong bansa Oo. na merong prutas at may malamig na tubig, ay kayang gumawa nun. Oo. Mas masarap lang doon sa mga bansang tropical na tulad natin. So maaaring ang origin ng halo-halo ay galing sa Hapon, but we made it into our own. Oo. In-enhance natin. Sa halos 100 taong kasaysayan ng halo-halo, iba't ibang sahog na ang nadagdag. Meron na ring iba't ibang bersyon nito, pero ang hindi nagbabago, ang lamig at sarap nito na pangontra sa mainit na panahon. Mula Metro Manila, pupunta tayo sa Laguna para tikman ang halo-halong hindi raw nagbago ang timpla sa loob ng 80 years. Alam niyo ba, noong unang panahon, ang pagsangha ng isa sa pinakamaunlad na bayan sa buong Pilipinas? Bakit kanyo? Kasi napakayaman at napakayabong din ng kalakalan dito sa pagitan ng mga Pilipino, ng mga Tsino at ng mga Hapon. Kaya naman hindi nakapagtataka kung isa sa mga negosyong pinausbong dito ng mga Hapon ay ang kauna-unahang halo-halo. Ang Aling Taleng's Halo-Halo ang pinakamatanda ng halo-halo store sa buong Pagsanghan, Laguna. In fact, baka nga sa buong Pilipinas. 1933 pa nang una itong magbukas. Roughly mga 84 years ago. Mas matanda pa sa mga magulang ko ng di hamak. Pero alam nyo ba kung anong sarap ng Aling Taleng's Halo-Halo noon? Siya pa rin hanggang ngayon. At kasama natin ngayon ang third generation na. Tama ba? Third generation na ng mga, kumbaga, descendants na ni Aling Taleng. Si Ma'am Rita. Hello po. Tapos, kung ano yung recipe noon hanggang ngayon, ganun pa rin ba? Oh, hindi nagbabago at wala kami dinadagdag. Bakit po? Eh, yun ang sabi nila kasi kailangan daw yung halo-halo noong araw. Ibubuhayin namin hanggang ngayon.
Simple lang ang simula ng Aling Taleng's halo-halo. Itinitinda lang ito noon ni Catalina Aguirre o Aling Taleng sa tapat ng kanilang sari-sari store. 6 na sahog ang trademark ng kanilang halo-halo, ang red beans na ipinakilala ng mga Hapon, white beans, ube, makapuno, kundol o winter melon, at tumbong ng niyog o yung tubo sa loob ng matured na niyog. Lahat ng ito matatagpuan lang sa bakuran ng mga Pilipino mula noon hanggang ngayon. Mas pinasarap daw ang halo-halo kung ang yelong ilalagay pinaghirapan sa tradisyonal na paraan. Parang nag-gym na rin ako nito Tapos, ganun lang, ma'am. Ito naman, ano naman po ito? Ito yung ginagamit namin noong araw, ginagamit ng lola ko. Ito yung original Ito, pa? original. Talaga? O, nakasulat to. Ano ba to? Gem Ice Shave North Brothers Manufacturing Company. Philadelphia! Galing sa Amerika pa to? Siguro. Pag bumaba na siya doon sa mga sangkap, ibig sabihin nun, sakto na yung gatas mo. Alright. Tapos, Mm-mm. ito yung nilalagay namin sa ibabaw. Imbis na yung iba leche flan Oo. or ube, So, ganyan. ito yung kakaiba namin talaga. Konting toppings pa, matitikman na ang 1933 version ng Aling Taleng's halo-halo. Okay. Ito na yung ating Aling Taleng's halo-halo. Okay. Tikman na natin. Ano to? Dapat kakainin ko muna yung... Oo, kakainin mo muna yung ibabaw. Kailangan kainin ko muna tong tubo. Yun yung appetizer. Ang sarap. Kakaiba siya. Ngayon lang ako nakatikim ng ganyan Pag marami kasi sangkap, hindi mo malasahan kung ano yung talagang yung sa lasa ng halo-halo. Siyempre, mahilig tayong mas pinapasarap at pinapabongga ang mga pagkain natin. Ayaw natin ng simple lang. Kaya pati ang halo-halo, ngayon may twist na rin. Ang Ben Pasco's Halo-Halo Ice Cream Parlor dito pa rin sa Laguna, may 2 bersyon. Ang Spicy Winter at Salted Summer. Spicy? Salted? Bawat bersyon may 6 lang na rekado. Saging na saba, makapuno, white beans, ube, leche flan, at langka. Nagkakatalo lang ang flavor ng toppings. Ang Spicy Winter Halo-Halo, binudburan ng chili powder at flakes. Ang Salted Summer Halo-Halo naman, hinaluan ng salted egg paste o itlog na maalat. So ang pagkakaiba naman doon sa salted summer halo-halo ay ito naman ay ginamitan natin ng itlog na maalat. So pero kahit itlog na maalat siya ay nag-complement pa rin siya doon sa lasa ng ating matamis na halo-halo. Pero ang mga halo-halong ito mas pinasarap pa ng gelato ice. Sa paggawa ng gelato ice, maglagay ng ice cream mix at asukal sa pinakuluang tubig. Palamigin ito sa loob ng 3 oras, pagkatapos ilagay ang full cream milk. At patigasin sa freezer sa loob ng 2 araw. Ang gelato ay Italian term for ice cream. So ang difference lamang ng Italian ice cream is yung kilala siya sa pagiging thick nito. Yung tipong pag inilagay mo yung ice cream sa ibabaw ng cone ay hindi ito nalalaglag. So yun yung konseptong inilagay ko doon sa halo-halo namin na kahit na sabi nga kung habang natutunaw siya, imbis na magtubig, mas lalo siya nagiging creamy. Kung gaano kakulay, katamis at kasarap ang halo-halong natitikman natin ngayon, bunga ito ng isang mahaba at makulay ding kasaysayan ng paborito nating panghimagas. Magbago man ang ating panlasa sa paglipas ng panahon, mananatili ang tamis at sarap ng kasaysayan sa ating mga pagkain.
Hanggang sa susunod na mas pinasarap na paglalakbay,